Ala, nandiyan ka na naman. So, anyway, magandang gabi po sa lahat. Sa mga taga Barangay 158, good evening po. At sa ating mga BHW, magandang gabi sa inyo. Kay Cherry Ann, kay Olan, at sa ating BNS, si Mama Rosal. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Shout out sa inyo. So, dahil sa inyo po itong topic na to, sa tungkol po ito sa Magna Carta for barangay health worker, or in short BHW. Okay, so yon. Ano nga ba to? Pero bago yan, i-discuss muna natin yung actually, yun nga, meron na naman talagang existing na batas na humahawak ng mga BHW natin sa barangay. Existing na yung uh, ito yung ang Republic Act 7883 na ipinasa noong 1995. Tapos ngayon yung Senate Bill 2838, Magna Carta for BHW. So, ano ba yung pagkakaiba nila? Na existing na batas, ngayon may pinasa na batas, na nag-final reading na, nakapasa na sa final reading ng Senate. So yun, anong pagkakaiba nila ngayon? So unahin natin yung RA 7883 na pinasa noong 1995, granting the benefits and incentives to accredited BHW ng barangay. So isa yun sa mga benefits. I mean sa mga nandoon sa batas na yon na dapat nakukuha ng ating mga BHW. So benefits saka incentives. Tapos, of course, in recognition yon for their services na ginagawa as health workers, volunteers, health workers natin sa barangay. Then also, meron po sila mga additional incentives like hazard allowance, subsistence allowances, so like yung mga meal allowances, additional training and career enrichment programs. So dapat meron sila nun as BHW. At sa batas na yun ay meron ding karagdagang chance na maging civil service eligibility. Second grade level, so ibig sabihin sub-professional yung civil service nila. Yun sa mga naka-rendered na ng 5 years of continuous service as BHW, yung tuloy-tuloy na 5 years na pagsiserbiso nila sa barangay as volunteers. So so ibig sabihin pag pasado ka na, ay meron ka ng sub-proof civil service eligibility, ibig sabihin may possible ay meron, pwede ka na magkaroon ng mga magkaroon ng retirement benefits from government like GSIS. So yun, meron ba kayo nun? Sa retirement yan. So far, di ko pa masyadong din alam kasi yung mga BHW natin sa barangay ay mga bata pa naman. So that's for the existing law ng BHW, yung RA 7883. Yun usually yung coverage niya, short, pinaigsi lang natin. Pero yun yung coverage ng batas na yun na existing for BHW. So now, ano tong bagong pinasa na nakapasa na sa final reading ng Senado, ang tinatawag nila ng Magna Carta for BHW, Senate Bill 2838. So yun, kaka-approve niya lang noong February 4, 2025. So ano yun natin ng pahapyaw yung mga, ito yung message ni mensahe ni Honorable Cheese Escudero tungkol dito sa batas na to. So medyo isa-isahin natin kahit pa paano. pilit nating intindihin. Magna Carta for BHW,
SB 2838 was proposed to recognize the dedication of our BHW in performing their duties as community volunteers, health workers, volunteers ng ating mga barangay. Kasi 'di ba nga like yung COVID na nangyari, 'di ba? Ang nasa labas mga BHW plus yung kagawad natin sa health, tasikap, tsaka yung mga tanod natin. So sila yung halos frontliners natin pagdating sa mga lista-lista. 'Di ba, naalala nyo yan? So, yun, dedication. This bill is to recognize their dedication in performing their duties as community health workers, volunteers. And also, this bill proposed a monthly honorarium of not less than 3,000 sa mga registered BHW. So, honorarium. So, ibig sabihin, monthly na talaga siya. Not less than 3,000 for those registered BHW. So, sa mga BHW natin, alam naman yun ang ibig sabihin nun. And up to 5,000 for certified BHW. So, again, alam nyo na yan ang ibig sabihin yan. And of course, a review and adjustments will be done in every 3 years. So, yan, parang job performance evaluation. Kung meron bang increase or yun, may increase sa honorarium nyo after 3 years. Every 3 years. So again, ito pa rin ay ito pa rin po yung honorarium na ito pa rin po yung ay galing sa barangay budget. Manggagaling sa barangay budget. Ang batas na ito ay also contain some benefits like transpo allowance, katulad din ng RA 7883, subsistence allowance, meal allowance, hazard pay, insurance coverage from GSIS, health emergency allowance if just in case, 'di ba, halimbawa ay pandemic, wag naman sana ulit. Yun, health emergency allowance as public health worker. Then cash gifts for every December, so parang bonus or service incentive sa ating mga BHW every December. Ano pa, yun, ilan lamang sa mga benefits na makukuha ng BHW sa bagong bill ng Senate Bill 2838, Magna Carta for BHW. At meron pa, there's more. Yan, kaya nila tinatawag to parang menu for BHW kasi marami pong nadagdag na mga parang incentives, mga pabuya sa ating mga BHW sa mga serbisyo nila. Pwede rin kasama rin po sa batas na to ay it's if just in case a BHW who served for at least 15 years, they are entitled to a one-time dedicated service recognition incentive. Yun nga sinasabi ko kanina, SIR, for not less than 10K upon their departure from the service. So, ibig sabihin ng departure ay parang sumakay ka sa airplano, may arrival, may departure. Hindi, joke lang. Ibig sabihin po ng departure ay yun, sawa ka na kunwari, ayaw mo na, pero naka 15 years, more than 15 years ka, at least 15 years, retire, no, nag-retire ka na, or umalis ka na, yun nga, gusto mo na magpahinga sa pagsiservisyo bilang BHW. So yung may service incentive yun na proposal na 10K, not less than 10K from the departure of your service sa pag-retire mo. And of course, you are entitled for free legal service
and preferential access to government livelihood programs. So when we say preferential access, parang priority ba? Na may karapatan ka, may advantage sa mga government livelihood programs na binibigay ng gobyerno. So yun, this bill also promotes career advancement kasi kadalasan sa mga BHW natin ay volunteers at medyo kulang po sa kahit paano professional training. So ang bill na ito ay naglalayon ng bigyan ng ating mga BHW ng more opportunities to gain more knowledge and exposure, and also to develop new skills para sa growth and personal development ng ating mga BHW. And of course, meron pa dyan, proposal din ng batas na to ay of course certification by the municipal and city health boards. So yun, ang dami, diba? Wow, sana all may Magna Carta ng mga BHW talaga. Yun, so nabanggit ko kanina yung certification from municipal or city health boards. So yun, alam niyo naman siguro kung paano maging qualify for the certification. Dapat at least nakakompleto ka ng 2 years na tuloy-tuloy na service. So naka-attend ka ng mga training and duties and responsibilities na prescribed ng DOH and other courses na nakasaad sa education and training program na nakasaad sa batas ng BHW. So yun lang actually yung yung update ng BHW Magna Carta, waiting for the signature ng mga upper management, parang ganun, upper management. So approved na yung final reading niya, at salamat po tayo sa ating mga nagpasa ng batas na to. Kagaya na sinabi ko, binasa ko lang yung sinabi ko lang yung mga mensahe ni Honorable Chis Escudero. Tapos pasalamat din po tayo sa iba pa na sumuporta at nag-file ng batas na to. Sina Senator Riza Hontiveros, Grace po, at marami pa pong iba, marami pa sila dyan. So maraming salamat sa mga nag-file dyan, and of course sa ating Senate President na nagbigay tulong para ma-approve po yung final reading. And nandyan din sa batas na yan na ang April 7th, every April 7th of the year ay BHW Day. Oh, may BHWD. Ano to? Rizal Day. Parang Rizal Day lang. 'Di ba? Ang galing naman ng batas na to para sa inyo. Sana may matupad po siya ng kada barangay, maibigay po siya ng tama sa ating mga BHW. Kasi again, malaki po ang tulong ng mga BHW sa atin, sa barangay. So, yun lang. Yun, mga health workers yan eh. So kasama natin yan sa ating mga paglalakbay sa kalusugan, sa nutrisyon, kung paano magiging malusog at mas masigla ang ating barangay. So yun, in behalf of Barangay 158 BHW, thank you sa mga pumasa ng batas, and thank you din sa ating mga BHW. So yun lang po updates natin. Congratulations. Baka naman. Olan. Liit.